Hello Scorpio! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship at saka kukuha ko ng additional card sa uli. Siyempre, connected ka sa person mo kaya may posibilidad na kahit hawak ko na yung card mo ay nababanggit ko pala yung patungkol sa person mo. Pwedeng magkapalit. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Enjoyment. Ito yung situation mo. Yung success, failure, at saka pagsusumikap ay parte ng buhay natin. Pero, importante din yung mag-enjoy ka sa buhay. Ipinapahiwatig ng card na bigyang pansin mo din yung oras mo or yung buhay mo. Yung card naman ng person mo ang alamin natin. Ayun ang bilis ipakita. Ambition. Ang ibig sabihin nito, kung gusto mo ng magandang resulta, kailangan pangarapin mo. At saka gawin mong makatotohanan. Panay galaw ko ng card, diba? Kasi tingin ko nakatagilid. Itong card mo muna ang alamin natin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Cups, the Fool in Reverse at the Hangman. Ang ibig sabihin ng mga cards mo, kailangan tanungin mo sa sarili mo na happy ka ba talaga sa situation mo. Yung isang card mo kahit naka-reverse yan, gusto pa rin na maging happy ka at saka malaya. Kasi mukhang yun yung kakulangan sa iyo. Ang sinasabi na suggestion ay para sa ikakabuti mo at hindi yung pang selfish na paraan. At sa pagkakaroon ng desisyon, nakadalawang cards ka na tingnan mo yung bawat anggulo at saka hindi pwedeng umayon ka kagad kung clueless ka sa sitwasyon. Concern yung mga cards patungkol sa feelings mo at saka sa mga magiging action mo. Kaya kung hindi ka sigurado, huwag ka munang umaksyon. Ang ilang single, marami kang potential person na nakikilala at saka nakikita nila kung ano ugali meron ka na nakaka-attract sa potential person. Pero ang advice ng mga cards, pwedeng ikaw ito o yung potential person, kailangan mag-move on na sa kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Kasi yung nangyari sa'yo, warning yun na para maging aware ka na sa susunod na makikilala or makakarelasyon. At saka huwag kang pa-pressure. Alamin mo yung sitwasyon kung saan ka happy. Ang ilan sa inyo, ang situation sa relationship ay nakakahinga ka na ng maluwag kasi nararamdaman mo na yung fulfillment. Itong card ng person mo, alamin natin, pero ituloy ko lang. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, huwag kang padala sa tukso ng mga kaibigan or kakilala na bagay kayo, na ganito kayo. Kaya ang ilan sa inyo, bigla ang nagkaroon ng relasyon kasi sabi ng mga kasama mo bagay kayo, ganito ganyan. Kumbaga nadala ka. Kailangan kasi sure ka sa feelings mo at saka napag-isipan mo yung mga decisions mo. Ito naman yung cards ng person mo. Queen of Pentacles, the Strength, Knight of Pentacles. Sa cards ng person mo, pinapakita na aanihin niya na yung lahat ng mga pinaghirapan niya. Pinapakita na masigasig kasi yung person mo.
at saka buong lakas or tapang niyang hinaharap yung mga challenges na nangyayari sa kanya. At saka naisasaayos niya din ng tama or balanse ang buhay niya. At saka itong tatlong cards na to ay blessings. At saka ang situation ng person mo, good man or bad, kailangan magkaroon siya ng time sa sarili niya. Hindi na kasi nakaka-healthy sa kanya yung mga sobra-sobra. Sobra sa trabaho, sobra sa pagkain, o kaya sobra sa inom, ng alak, yung mga ganun ba? Kung ano yung mga unhealthy, hindi nakakabuti sa kanya. At saka ang ilan sa inyo, tatlong cards ang ipinapakita na ang person mo ay responsableng tao. Kaya pala ikaw, yung cards mo, may mga time na hindi ka masaya kasi ganito ka focus ang person mo sa sarili niyang career or sa mga nangyayari sa oras niya na wala ka. Sa mga single, confident at saka secure ka na sa career mo. Kaya ready ka na para magkaroon ng family or seryosong relasyon. At saka sa totoo lang, meron ng potential person na gusto ka. Kaya lang, ikaw yung minsan nagiging problema. Hindi mo na itutuloy. Kung hindi ka talaga desidido na magkaroon ng seryosong relasyon, huwag ka maghanap ng potential person para hindi mo sila mabibigyan ng maling pag-asa. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na solid at saka healthy ang relasyon nyo ng person mo. Alamin naman natin yung patungkol sa relationship nyo. Ito yung mystical card. Nakadalawang cards ka na para sa mistakes. At pinapaalala sa'yo ng card na ito na okay lang naman na magkaroon ka ng pagkakamali. Ang importante ay responsable ka at saka kaya mong ituwid ito sa person mo. Sa person mo man yan or sa situation na kinakaharap. At saka ituloy ko lang na para sa mga nasa relationship, makakatanggap ka ng kasaganaan sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo maganda yung relasyon na binubuo, kaya hanggat maaari, mas bigyan mo ito ng prioridad para makaiwas sa misunderstanding. 9 of Swords, the Tower, at 6 of Cups. Dito ko nababanggitin yung patungkol sa financial, career, at health, kaya unahin muna natin ito. Sa career at business, merong mga sitwasyon na hindi umaayon sa iyo. Mas malaking tulong kung hindi lang ikaw yung mag-iisip para sa career or negosyo. Sa financial, ganun din, apektado. Kaya kailangan isaayos mo yung mga goals mo at saka tanggapin yung mga pagbabagong mangyayari. Ito yung isa sa stages ng buhay mo na kailangan mong pagdaanan at malalagpasan. Sa health, ang ilan sa inyo, kailangan mo muna mag-slow down kasi may mga health issues kang kinakaharap. Ang ilan sa inyo, hindi naman ikaw yung may sakit pero meron kang tinutulungan. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na balisa ka. Kailangan mong isaayos yung buhay mo sa tamang direksyon at saka sa mga sitwasyon na alam mong magiging happy ka. At saka susubukan ka dito kasi nagkaroon na ng pagbabago sa buhay mo naka-adjust ka na pero may past person na babalik sa iyo. Kasi relasyon ang gusto niya na ikakagulat mo. At kahit anuman ang nangyari sa nakaraan, may posibilidad na ang ilan sa inyo makikipagbalikan sa past person. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na sa pagkakamali. Pero this time, gusto mo nang ayusin ito, yung magkaroon ng pagbabago. Pero base sa mga cards, mukhang magiging huli na yung lahat kung hindi ka aaksyon.
Kasi isa sa inyo ng person mo ang gusto na mamuhay ng simple at saka happy. Yun lang naman yung kailangan. Kaya lang itong The Emperor, ang ibig sabihin, itong additional card na ito ay merong person na sarili lang yung iniintindi or stability, hindi focus sa relasyon. Pero ang advice ng card, itong Three of Pentacles, lahat naman ng goals mo makakamit mo. Kaya kailangan mo nalang balansehin kung ano yung una mo dapat na binibigyan ng prioridad. At saka ang ilan sa inyo yung career, financial, may babalik sa dating estado. Kaya bigyan mo rin ng atensyon yung ibang area ng buhay mo. Pang-apat na card na ito para sa blessings, na ito yung darating, celebration, kasiyahan, at saka makakapag-relax ka. Lalo na't deserve mo or deserve nyo ng person mo yung mga magandang mangyayari sa buhay nyo. Kung mapapansin mo, yung unang card, enjoyment, yung huling card, celebration, enjoyment pa rin. Kumbaga, dadaanan mo talaga yung mahirap na sitwasyon, pero marami namang happiness na magaganap. Kasi yun yung para sa'yo at deserve mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. 1133 is a powerful number. It means that angels are with you and they are here to help you with everything. 2796 advises prioritizing open communication and understanding.